May matinding buwelta ang isang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Senadora Amy Marcos. Ito ay matapos sabihin ng Senadora na hindi raw siya dadalo sa admin sortie sa Tacloban dahil hindi niya matanggap ang ginawa ng administrasyon sa dating Pangulo. Tunghayan natin ang ulat ni Jason Rubrico. Balat kayo pala, buhay sa mundo. Yan ang sagot ko sa kanya. Matapang ang naging tugon ni Attorney Salvador Panelo nang humingi ng paumanhin si Senadora Amy Marcos dahil hindi siya makakadalo sa campaign rally ng senatorial slate ng Administrasyong Marcos Jr. sa Tacloban. Ayon kay Marcos, hindi niya raw matanggap ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para kay Panelo, hindi siya kumbinsido sa sinseridad ng senadora. Mulay-mulay lang mo. Kasalukuyang nakakulong si dating Pangulong Duterte sa detention facility ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, matapos ang iligal na pag-aresto sa kanya. Sa panig ni Panelo, iginit niyang walang bisa ang anumang hakbang ng ICC at ng Administrasyong Marcos Jr. laban sa dating Pangulo. Mawalang galang nga, irrelevant lahat ang pag-usapan ng Rome Statute, yung mga provision nila, kasi wala nga jurisdiction on two basic grounds. Walang lumabas sa official gazette and therefore unenforceable. And number two, tayo'y nag-withdraw. So lahat ng ginagawa ng ICC, lahat ng ginagawa ng gobyerno kaugnay dito ay puro illegal. Sa ngayon, wala pang plano si Panelo na personal na pumunta sa The Hague para maging abogado ng dating Pangulo sa ICC dahil hindi umano siya accredited. Aniya, naroon na si Vice President Sara Duterte para bumuo ng isang matibay na depensa para sa kanyang ama. That's precisely why BP Sara went there to look for lawyers that will compose the legal team for the former president. I trust yung mga abogado noon. Yun ang mga hinahawakan nila. Kaya-kaya na nila yun. Sa tanong kung may posibilidad na makabalik si Duterte sa bansa, tanging Korte Suprema lang, ayon kay Panelo, ang makakasagot nito. Kaya nga nag-file kami ng petition for a writ of habeas corpus. Kasi ang teorya ko dyan, itong gobyerno gumawa ng illegal na hakbang, kailangan iwasto nila yung illegal na hakbang nila dahil itinakas nila eh. Illegal yung aresto, illegal yung pag-detention sa kanya, pag-detain, illegal din yung pag-kidnap sa kanya. Matatandaan na kamakailan, dumulog ang mga anak ni dating Pangulong Duterte sa Korte Suprema, kabilang sina Davao City Mayor Sebastian Duterte, Congressman Paulo Duterte at Kitty Duterte para hilingin ang pagpapabalik ng kanilang ama sa Pilipinas. Samantala, nakarating naman kay Panelo ang impormasyon na may plano umanong i-raid ang matahanan ng pamilya Duterte sa Davao City. Kaya naman, may payo siya sa may bahay ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Avancenia. Narinig namin na meron daw lalabas na search warrant. Pero wala pa naman. Kaya sabi ko sa kanya, ay kailangan marami kang abogado dyan sa bahay mo. Kasi mamaya plantahan pa ng kung ano iplanta ng mga yan. Nitong Huwebes ng gabi, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa labas ng kanilang tahanan. Karamihan sa kanila ay nananatiling alerto at nagbabantay sa anumang posibleng mangyari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Abangan ang ibabang balita sa pagbabalik ng SMNI News Blast.